5, 4, 3, 2, 1. Mula sa simbahan ng San Miguel de Arcangel, sumakay kami ng tricycle at nagtungo sa aming destinasyon na umabot ng 30 minuto. At nang makarating kami, sinalubong kami ng malinis na batis na umaagos patungo sa ilog. Dumaan kami sa malalaking bato at tumawid sa ilog gamit ang balsa. Nakita din namin ang isang bata na tumatawid gamit ang 2 bubid lamang. Nadaanan namin ang mga krus na nakapako sa mga bato at sa ilalim ay nakasulat ang mga istasyon ng krus. Mayroon ding rebulto ni San Miguel de Arcangel at bato kung saan nakaukit ang 10 utos. Isang maliit na simbahan na tama lang upang makapagmuni-muni. Bago tumaas, madadaanan din ang rebulto ni Mama Mary. Dahil sa mga lumot, delikado ang tumaas, kaya mula sa ibaba ay pinagmasdan namin ang rebulto. Nang magpatuloy kami, dumaan kami sa masikip na lugar hanggang makarating sa totoo naming pakay. Hindi mo maaamoy yan sa video. Hindi ka makikita. Napakadilim na kuweba ang aming napasukan, dahilan upang tawagin itong Madlum Cave. Maririnig ang mga sigaw namin dahil sa dulas na aming dinadaanan, bunga ng tubig na tumutulo mula sa itaas. Galing ka rito, halos alas 3 pa lang ng hapon. Parang gabi na kasi sa dami ng mga puno kami na nakapalibis tapos ng mga formation ng bato. So may mga kapampangan daw na nangangahoy na nung nagpahinga rito. Kasi raw, madulong. Nadinig naman nung madulong daw. Madulong pala to. Kaya wala nun, yun yung patinawag siya. Paano po na kayo? Narating din namin ang parte kung bakit ito tunay na dinadayo. Ang lugar kung saan natagpuan ang rebulto ni San Miguel de Arcangel. Sa kalagitnaan ng kuweba matatagpuan ang isang rebulto ni San Miguel at de Arcangel. Ngunit isa lamang itong tanda upang maipakita kung saan tunay na natagpuan ang tunay na rebulto, na ngayon ay nasa Roma na. Si San Miguel Arcangel ang patron ng bayan ng San Miguel sa Bulacan. Nilibot pa namin ang kuweba at natagpuan ang isang magandang stalagmites. Dahil sa dilim, napagpasyahan na naming bumalik. Pahirapan sa pag-akyat sa mamabatong daan at pababa dahil sa madulas na mga bato. Tunay nga ang maraming misteryo sa ating mundo. Pero sa bawat misteryo, nabibigyan tayo ng dahilan upang maghanap pa ng mas marami. Hindi ito maririnig. Tapan namin ko volume nito.